Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel, Juana's Best. Papakita ko sa inyo yung dragon fruit na nandito sa side ng bahay namin dito sa California. Marami siyang bunga and hitik na hitik siya. So nandito yung mga dragon fruits namin. I have actually three plants. Okay, yan yung mga bunga niya, ang dami. Hinog na sila. Maraming hinog, tsaka marami pa ding sumusunod, second generation. Hindi pa hinog pero marami. Nandito lang siya sa side ng street. At sa awa ng Diyos, wala namang pumipitas. So yan yung mga hindi pa hinog. Marami pa. Yan. Mahal ang dragon fruit dito sa California. Daming bunga. Nag-pay off yung pag-aalaga natin dito sa dragon fruit. In fact, marami nang nakuha dito. We have harvested maybe around 30 big fruits. Marami pa ding sumusunod. Ayan oh. So ito yung mga nandito sa side ng street. So yan ang street. Yan oh. That's the street. So kung gusto nilang pumitas, pwede, lalo na sa gabi. Pero wala namang pumipitas. Nobody steals your fruits. Kahit nandyan lang yan. Dito sa kabila, marami din. Huge. And they are all ready. Ang dami. Yan o.
Kumpul-kumpul. Pag may mga dumadaan, tapos sinasabi nila, wow, you have a very nice dragon fruit. So doon ako nagbibigay, binibigyan ko sila, yung mga neighbors, yung mga nagwo-walk. Yun ang laki. Ang laki pero hindi pa hinog. Ang dami. Ang dami talaga, oh. Nasa sidewalk lang, oh. Andyan, oh. Meron akong tinanim dito, pero hindi pa nalagyan ng trellis. It's just growing, but ayun, oh, may fruit siya sa baba. So may dalawa pa kaming tanim dito. Maliit pa. Hindi pa nalagyan ni Junior ng trellis. Hindi pa maharap. So later on. Ayan. So magtanim din kayo ng dragon fruits because pag namunga, madami kayong maha-harvest. Ang nilalagay ko dito, hindi ako naglalagay ng fertilizers. Ang nilalagay ko lang dito is yung yung chicken manure. Chicken manure na nabibili sa store. Ilalagay lang dyan sa niya, sa dito, lagyan mo lang yan when it starts to rain, okay, not during summertime, and that is enough to fertilize your dragon fruit tree. Yung mga sanga-sanga niya may mga parang batik-batik. Nangyayari yan during extreme hot and extreme cold. Pero pag maganda yung klima, nawawala rin yan. So may mga ready to harvest, may mga hindi pa hinog, green like this. Mga ganyan, green. At meron pang umuusbong na mga buds. Diyan nagsisimula. Yung buds, it will turn into a flower, and then if pollinated successfully, it becomes into a large fruit. My variety is red, so it's very sweet. So yan, oh, ang laki. In fact, pag masyadong maraming buds, nag-aalis ako. Lalo na yung dikit-dikit. Usually the buds will come out from the thorn, yung tinik. Diyan umuusbong yung flower niya. So sana magtanim din kayo. I encourage you. It's very self-fulfilling.
Maganda. Marami siyang buds. Ang ganda. Okay guys, thank you for watching. Until next time. Hello na lang sa lahat ng mga friends ko. Pasabog girls, how are you guys? Sa mga subscribers ko na naandyan pa rin, thank you so much. I'll see you soon again, probably before the end of the year.